Probinsyana si Erica. Hindi nag-aayos at losyang. Pagtatrabaho lang ang inaatupag para may maipadalang pera sa pamilya. Pero isang hapon ay lumabas siya mula sa kwarto niya na nakapustura. Maganda at elegante ang itsura. Magandang suot na bestida at nakalugay ang tuwid na buhok na palaging nakapusod noon. Ang ganda niya. In love na yata ako sa kanya. Komento ni Greg. Anong in love ka dyan? Lahat naman sa'yo magaganda eh. I hire her para maging katulong at hindi i-match sa mga kaibigan ko. Lalo na sa'yo na ubod ng babaero. Sabi naman ni Enrico, ito ang boss ni Erica. Sabi mo ang pangit niya. Ngayon nag-ayos, ayaw mo ng pakawalan. O baka naman ayaw mo lang talagang maligawan ng iba at gusto mo na rin siya. Type mo ba? Magiging buhay naman ako. Sira ulo, tumigil ka nga. Kinukulit ni Greg ang kaibigan. Sa loob ni Enrico, hindi naman niya akalain na mabibighani siya sa ganda ng babaeng kasama sa bahay. 2 buwan na niya itong kasama, pero ngayon niya lang ito nakitang nagayos ng sarili. Sa inis nito sa kaibigan, ay ipinakilala niya sa mga bisita ang babae bilang asawa niya. Everybody, this is my fiancé Erica. Matagal na kaming magkakilala, kaya lang ay nasa probinsya siya at ngayon lang nakaluwas ng Maynila. Jam Tales presents Enrico and Erica, Inspiring Love Story, written by Sammy and narrated by J.A. So, LDR pala kayo. Kailan nakasal? Tanong ni Joy sa bigla na anunsyo ni Enrico. Inaayos pa namin. Babalitaan namin agad kayo kapag na-finalize na ang date. Kahit nagulat, ay bumati naman si Erica sa mga bisita at pagkatapos ay naghanda na ito ng pagkain sa mesa. Fiancé? Akala ko ba katulong lang siya? Saan na lang siya? Maalagaan ko pa siya na mabuti at ituturing kong prinsesa. Tigilan mo nga ako. 2 beses ka nang nakipagdiborsyo at walang babaeng tatagal sa'yo. Mahiya ka naman. Nadisgrasya si Enrico at kailangang may mag-alaga sa kanya. Naisip niyang kumuha ng katulong mula sa probinsya dahil alam niyang mas maalaga ito at sanay sa gawaing bahay. Sumabay ka na rin kumain, Erica. You're my fiancé. Baka magtaka sila. Bulong ni Enrico sa babae at humawak pa siya sa likuran nito. Napatango na lang ang dalaga para sa pagsang-ayon nito. Magkasintahan sila ng araw lamang na iyon dahil kapag silang 2 lamang sa bahay, ay katulong lang si Erica sa paningin ni Enrico. Tagalinis ng bahay, tagalaba at tagaluto ng lalaking masungit. Ayoko may kasabay kumain. Pagkatapos ko, saka ka lang pwedeng kumain. Isa sa maraming rules ni Enrico noon, pero kailangan nilang magsabay ngayon dahil sa kanilang pagpapanggap bilang magkasintahan. Maganda na, magaling pang magluto. Ang swerte ni Enrico sa fiancé niya. Puri pa ni Greg sa babae. Salamat, pero yung kare-kare at lumpiang Shanghai lang ang gawa ko. Yung iba, in-order ko lang sa Filipino restaurant. Ang sarap nga ng luto mong kare-kare. The best ito sa lahat ng natikman ko. Tinignan na masama ni Enrico ang kaibigan na kanina pang binobola ang kanyang peking nobya. Naiinis ito at alam niyang may balak itong masama sa babae. Magaling talaga siya magluto, kaya ako siya nagustuhan. Bukod sa mabayat ay maganda pa. Mainggit ka na lang, Greg. Pang-inis ni Enrico sa kaibigan, sabay punas pa na lalaki sa gilid ng labi ng babae, kahit wala naman itong dumi. Ang sweet niyo, bagay kayo. Puna ng isang bisitang babae. Pagkatapos kumain ay sasalas na tigil ang mga bisita at nag-inuman. Si Erica naman ay nasa kusina para magligpit. Hi! Ako nga pala si Joy. Mamaya na yan, sumama ka na muna sa kwentuhan namin. Nako, dadami ang hugasin kapag hindi ako nagligpit agad eh. Baka mapagalitan ako ni Enrico pala. Okay lang yan. Masaya kami na nakahanap na rin siya ng babaeng pakakasalan. Akala namin hindi na makakakita si Enrico ng babaeng para sa kanya eh. Patay na patay kasi yan sa ex niya na iniwan siya. Buti na lang at dumating ka sa buhay niya. Kaya pala wala pa siyang asawa kahit medyo may edad na. Bata pa naman siya sa edad na 40. Maswerte ka dahil gwapo't matipunong asawa mo. Maalaga sa katawan at healthy foods ang kinakain. Oo, mukha nga siyang bata sa edad niya at napaka mapili niya sa pagkain.
Oo, maarte yan at health conscious. Napapansin ko lang na naging masungit siya lately. Hindi ba nagsusungit sa'yo? Hindi naman. Malambing siya at maalaga kahit na may sakit siya ngayon. Pagsisinungaling ng babae. Ang totoo ay araw-araw silang nagtatalo ng lalaking istrikto at baselan sa gawaing bahay. Nakabasag ka na naman. Bakit ba hindi ka nag-iingat? Ibabawas ko sa sweldo mo yan. Huwag mo ring pinatatagal ang mga pagkain sa ref. Itapon mo na kapag ilang araw na nandyan. Naalala ni Erica ang mga unang araw niya sa bahay ni Enrico na lagi na lamang siyang nasisita at napapagalitan. Nakiumpok na nga si Erica sa mga kaibigan na lalaki at nakipagkuwentuhan dahil sa pagpilit sa kanya ni Joy. Wala ka bang kapatid na kasing ganda mo, Erica? Sayang at naunahan ako na Enrico na makilala ka. Biro na naman ni Greg sa babae. Inabutan ni Enrico ng kikang asawa na katabi. Nagpapakasweet ito mula nang magpahayag ng damdamin ng kaibigan lalaki sa kanyang fake na nobya at natatakot siyang baka mabola pa nito ang babae. May juice pa sa rep, di ba? Ikukuha kita. Wag na, ako na. Baka sumakit pang binti mo. Ako na, umupo ka lang dyan. Inasikaso ni Enrico ang dalaga. Pinapakitang gusto niya ito sa harap ng mga kaibigan para hindi magduda mga ito. Matagal na kasi siyang tinutokso ng mga ito sa pagiging matandang binata. Naaasiwa naman ng babae sa pagiging mabait sa kanya ng amo dahil nakilala niya itong masungit at estrikto. Nakaakbay pa nga ito sa kanya at minsan naman ay humahawak sa kanyang kamay. Umuwi na nga tayo at nakakaingit ng kaswitan nilang dalawa. Biro ni Joy sa magkasintahan. Halos mag-uumaga na nang umalis sa mga bisita nila at agad inasikaso ni Erica ang mga ligpitin para hindi siya mapagalitan. Salamat sa pag-aasikaso mo sa amin kanina at sa pagpapanggap bilang nobya ko. Ang kukulit kasi nila at pilit akong pinag-aasawa na. Trabaho ko naman talaga mag-asikaso bilang katulong mo at saka may overtime pay to ha. Pabiro niyan saan. Paalala ko lang pala ha, huwag ka maniniwala kahit na kanino. Sa akin lang. Marami ng babaeng nalokong lalaking yun. Opo sir. Wala naman akong kakilala dito at ikaw lang yung tumutulong sa akin. Kaya sa'yo lang po ako maniniwala. Magpahinga ka na pagkatapos mo dyan. Alam kong pagod na pagod ka. Sige, dadagdagan ko sweldo mo. Nagtaka si Erica na concern sa kanyang amo na noon naman ay hindi siya kinakausap. Ang mahalaga lang ay malinis sa bahay at may pagkain lagi sa mesa. Kinabukasan ay maagang gumising ang babae kahit inaantok pa para makapaglinis pa ng kusina at maghain ng almusal. Hello, delivery for Miss Erica. Ha? Wala naman akong in-order. From Mr. Enrico Gonzalez. Bayad na po ito, ma'am. Agad niya itong tinanggap at nagtatakang ipinasok ang cake sa loob ng bahay. Dumating na yung cake? Ang aga ng delivery ha? Opo, kakain po kayo? Hiwain ko na yung cake. Hindi, sa'yo yan. Bigay ko bilang pasasalamat ko kagabi sa pag-aasikasa mo sa amin ng mga bisita ko. Sa akin? Talaga po? Nagtaka ulit ang babae sa narinig at nanatiling nakatayo. Hindi makapaniwalang bibigyan siya ng lalaki ng cake na wala namang okasyon. Isa pa'y may pagkakuripot din ng lalaki. Ayoko na sweets dito sa bahay. Maraming langgam at nagdadala sila ng germs at bakterya. Hindi pa maganda yan sa kalusugan. Bili noon ng lalaki sa kanya, pero mukhang nag-iiba ng ihip ng hangin. Hanggang sa napangiti na lang siya at agad na dinala sa kusina ang bitbit na cake para doon kainin. Ang bait ni sir at wala yatang toyo. Sana lagi siyang ganyan at hindi nagsusungit. Nagkakatroma na yata ako sa kasungitan niya. Saad ni Erica sa sarili habang ninanamnam ang masarap na cake. Siya nga pala, huwag kang magpapapasok ng kahit sino na hindi natin kakilala. At huwag kang magtatagal sa labas ng bahay. Delikado ngayon lalo na dito sa Maynila. Maraming krimen ang nangyayari. Okay po sir, tatandaan ko at magiging maingat. Naisip ni Erica na masyadong pag-alala ng amo. Safe naman sa lugar nila tahimik. Yun nga lang ay hindi magkakilala ang nakatira sa exclusive subdivision na yun at mahirap humingi ng tulong kapag kailangan. Kinabukasan ay hindi inaasahan ni Erica na may darating na bisita. Nagkataon na nasa labas siya ng bahay at nagwawalis ng mga tuyong dahon. Hi! Hello Greg, ikaw pala. Nasa loob si Enrico. Teka, tatawagin ko. Ikaw talaga si Jaco at hindi siya. Napadaan kasi ako sa isang bake shop at nakakita ng masasarap na pastries. Ito oh.
Naalala mo ko? Ang mukha ba akong tinapay? Biro ng babae sa lalaking kausap at napatawa silang dalawa. Gano'n na nga. Ang cute kasi ng mga pisngi mo. Pwede bang sa ibang lugar tayo mag-usap? Medyo mainit dito sa labas eh. How about coffee? Ano naman ginagawa mo dito? Tanghaling tapat, nangiistorbo ka. Madami kang free time. Yayain ko lang sana si Erica lumabas. Payagan mo na, saglit lang naman kami magkakape. Hindi pwede. Nasamahan niya ako magpa-check up ngayon at huwag kang bigla-biglang susulpot dito. Oo nga pala, may lakad kami. Pasensya ni Greg ha, sa ibang araw na lang. Sasama na lang ako para may driver kayo. Pangungulit pa rin ng lalaki para makasama ang nagugustuhang babae. Kahit sa ibang araw hindi siya pwede. Umuwi ka na nga. Huwag ka manggulo dito kung wala kang magawa sa buhay mo. Sungit naman. Sige na, alis na nga. Pero babalik ako at hindi mo ako mapipigilan. Bye, Erika. Kabado ang dalaga sa tagpo nila ng lalaking si Greg. Alam niyang may gusto ito sa kanya at maaari siyang mapagalitan ng amo kung magpapaligaw siya. Natatakot din siya sa mukha ni Enrico kapag nakasimangot at galit ito. Sorry po ha, hindi ko po alam na pupunta siya. Bakit ka nagsasorry para sa kanya? Di mo naman kasalanan. Magbihis ka na at samahan mo na ako sa ospital. Makulit talaga lalaki na yun eh. Huwag ka maniniwala kahit kanino at lalong-lalo na kay Greg. Bulero yun. Tatandaan ko po palagi at hindi siya makakapasok sa bahay. Pasalamat ni Erica na hindi nagalit sa kanyang amo dahil sa tagpo nila ni Greg. Nagmadali siya nagbihis. Simple lang pero presentable at may kaunting make-up. At gaya nung isang araw, nabibigahan ni si Enrico sa dalaga kapag nakaayos ito. Sir, tara na po. Nandiyan na yung sundo natin. Natulala ang lalaki at halos hindi makaalis sa kinatatayuan. Hanggang sa sasakyan ay naging balisa si Enrico dahil iba talaga ang ganda ni Erica kapag nakaayos. May problema po ba? Parang hindi kayo mapakali, sir. Masakit po ba yung binti nyo? Kinakabahan lang ako. Baka kasi hindi na umayos tong binti ko. Paano pa ako makakapagtrabaho? Manalangin lang po kayo palagi at gagaling kayo. Tiwala lang. Dinampi pa ni Eric ang palad sa kamay na lalaki para ipadaman suporta nito. Nagulat na lang siya nang hawakan ni Enrico ang kamay niya ng ilang sandali. Pero at totoo, hindi sanay ang lalaki na makatabi ang babae at masyado silang malapit sa isa't isa. Pagkababa pa ng sasakyan, ay inilagay pa ni Erica ang braso ng lalaki sa balikat niya para alalayan ito sa paglalakad. Kaya ko naman. Baka matumba ka, sir, at baka lalong lumala ang pilay mo. Mabuti na po nag-iingat. Salamat sa pag-alaga mo. Paano na kung wala ka? Ang drama mo naman, sir. Huwag kang cheesy dyan. Pagkatapos ng check-up ni Enrico, ay niyaya niyang dalaga na kumain bilang pasasalamat sa pagsama sa kanya at para mamili na rin ang kanilang mga kailangan. Masarap daw tong ice cream dito. Ililibre kita. Huwag ka nang gumastos. Etong pera pambili. Ako nang bahala. Treat ko sa'yo, sir. Nakangiting saad ng babae dahil nagiging mabang kaunti sa kanyang amo. Naiisip naman ni Enrico, malaki na rin ang hirap ni Erica sa pag-aalaga sa kanya, kaya iiwasan niya, sungitan ito. Isang hapon ay nakatanggap ng isang bungkos sa bulaklak at pastry si Erica na ikinairita ni Enrico. Kanino galing? Kunot noon sa ate Enrico sa babae. Kay Greg po. Talagang ayaw niyang tumigil ah. Huwag mong kainin yan at baka may gayuma. Pati ang bulaklak, baka may ini-spray siya dyan. Itapon mo yan. Wala naman po siguro at hindi po ako magkakagusto doon. Magandang bulaklak kaya ilalagay ko sa vase at kainin na lang po natin ng mga tinapay. Mukhang masarap po eh. Ayoko, ikaw na lang. Madaming tiklupin, umpisahan mo na. Galit na naman siya. Epekto ba yun ng pagtanda? Bulong lamang ni Erica sa kanyang sarili. Sinubukan pa muling dalawin ni Greg ang babae sa bahay nito. Pinagbigyan ni Enrico ang kaibigan pero binantayan niya itong mabuti. Bro, doon ka muna sa room mo. Mag-uusap kami ni Erica. Dito lang ako kung nasan kayo at baka i-brainwash mo si Erica. Malamang, bubula-bulahin mo lang. Pahingi niyang cheesecake. Gusto ko rin yan. Malit lang to. Para lang to kay Erica. Bumili ka lang na sa'yo. Bakit hindi mo kasi binilhan ako? Alam mo namang gusto ko rin yan eh. Hati na lang tayong tatlo at huwag na kayo magtalo. Hindi makapagsalita si Greg dahil lagi siyang binabara ni Enrico. Nasaan na ba yung mga anak mo? Imbes na silang iniintindi mo, nandito ka sa bahay ko taniligaw. 3 pa nga na yun, di ba? Maayos sila sa mga nanay nila, huwag mo silang alalahanin.
Bakit ba sabat ka na sabat dyan? Erika, binabalaan kita. Gusto mo ba maging single mom? Nako, mag-isip-isip ka ha. Huwag kang magpapakatanga sa lalaki. Panira ka na diskarte. Nagbago na nga ako. Nabuwisit si Greg at nagpaalam na. Tatawa-tawa naman si Enrico sa pangiinis sa kaibigan. Huwag kang magpapadala sa mga bigay na lokong yun ha. Kaya ko rin bumili ng ganyan para sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Hindi po ako magpapaloko lalo na kay Greg, no. Ang dami na niya palang anak. Kawawa naman yung mga naging asawa niya at mga naging anak niya. Kawawa talaga. Mabuting lumayas ng loko. Akala siguro ay may isahan ka. Sige na, magligpit ka na at baka langgami ng mga tira-tirang cake na dala ng lokong yun. Hindi na nagparamdam si Greg matapos ang tagpong yon. Wala nang alalahanin pa si Erica na mag-away ang dalawang lalaki dahil sa kanya at hindi siya masesesante sa kakulitan ni Greg. Nagsipag siya sa mga gawaing bahay pero hindi niya maiwasang maging padalos-dalos. Sir, nabasag ko yung paborito mong mug. Sorry po, papalitan ko na lang po o kaya ibawas yung sa sweldo ko. Nag-aalalang saad ni Erica na natatakot mapagalitan ng amo. Ano ka ba? Ang dami pang mug dyan. Ibalot mong maigi ang bubog at makadisgrasya pa. Hindi siya galit. Totoo ba to? May lagnat yata ang lalaking toyo ino. Kaya naman baka bigla na lang niyang itapon na mga gamit ko sa kali at palayasin ako. Nagtaka siyang hindi ito nagalit. Hindi tulad noon na may makagawa lang siya ng maliit na maling bagay, ay nakasigaw na agad. Nakahinga siya ng maluwag at nagtuloy sa paghuhugas ng mga plato. Hindi man maintindihan ni Erica ang pag-iiba ni Enrico, ay natuwa siyang hindi na ito nagsusungit. Ano naman to? Regalo ko po sa inyo. Hindi yan masyadong mahal pero elegante naman. Hindi niyo po ba nagustuhan? Hindi masyadong mahal? Nasa 15,000 pesos din tong relo na ito. Nakaipon naman po ako kasi wala akong gastos dito at hindi naman magastos ang pamilya ko sa probinsya. Pasasalamat ko po yan at nakakaahon na rin kami sa hirap dahil sa inyo. Maganda naman po, di ba? Isuot niyo po. Oo, maganda. Salamat pero wala akong regalo sa'yo. Okay lang po. Ang trabaho ko araw-araw ay regalo mo na sa akin at sa pamilya ko. Maraming salamat po sa inyo, sir. Totoong nagbago na nga si Enrico. At sa unang pagkakataon ay nakita niya itong tunay na ngumiti. Linggo ngayon at day off mo. Kung wala kang lakad, kumain tayo sa labas. Tayo? Kakain sa labas? Hindi ka pwede? Sige, sa ibang araw na lang kung may iba kang lakad. Wala naman po akong gagawin at may bibilhin din po pala ako sa supermarket. Tara na po, ready na ako. First time siyang niyaya ng lalaki. Naisip niyang baka pinasasakay lang siya at biglang iwanan kung saan. Natakot si Erica pero binigyan niya ng chance sa lalaki na ipakita na mabuti itong tao. Ililibre kita ng kape dahil nilibre mo na naman ako ng masarap na lunch. Sige, gusto ko rin makalibre kahit minsan. Pero hindi maatim ni Enrico na pagbayarin ng babae, kaya siya na rin ang nagbayad ng kapeng ininom nila. Sir, sabi ko ako yung magbabayad. Nabayaran ko na wala ka nang magagawa. Nakakaya naman sa'yo na nagre-regalo ang relo sa amo. Malita bagay nga lang yan kumpara sa pasweldo mo sa akin dahil malaking tulong po kayo sa pamilya ko. Salamat po, sir. Di malaman ng lalaki kung bakit gumaga ng pakikitungo niya sa dalaga. Isang sorpresa pang ginawa ni Enrico para makabawi sa mga pagsusungit niya noon. Namasyal sila sa theme park at parang bata si Erica na tuwang-tuwang makitang parada ng mga naka-costume na cartoon characters. Maging si Enrico ay hindi aakalaing sasaya siya sa lugar na akala niya ay para lang sa mga bata. Ang gaganda nila at mukha talaga mga prinsesa. Ang cute ng bird na mascot. Aka na yung phone mo at pipicturan kita. Sige, tapos mag-selfie din po tayo para may remembrance. Binilan pa ni Enrico ang babae ng stop toy at ilang souvenir items sa loob ng theme park. Mahal to Ibawas mo na lang sa sweldo ko, sir. Ako nang bahala dyan. Regalo ko na yan sa'yo at mura lang naman ang mga yan. Isat mo tong headband na Minnie Mouse para maging cute ka palalo. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Erica sa bumabait na amo at bilang pasasalamat ay binilhan niya ito ng ice cream. Naramdaman ni Enrico na masayang kasama si Erica, positibo sa buhay at mapagmahal sa pamilya. Ngunit ang akala nilang maayos sa nilang pagsasama ay mababago dahil sa isang babaeng hindi inaasahan na darating sa kanilang buhay. Janine,
Anong ginagawa mo dito? Akala ko. Bumalik na ako, tinatanggap ko ng alok mong kasal. Let's get married. Ready na ako. Teka, matagal na yung proposal ko na yun. Alam ko naman na gusto mo pa rin ako. Please, forgive me. Forgive me for choosing myself first. Dire-diretsyong pumasok ang babae sa bahay ng lalaki, dalang isang malaking maleta. Thank goodness at may maid ka. Pakilutuan mo naman ako ng food. I'm so tired and so hungry. Okay po ma'am, ano pong gusto nyo? Chicken o pork? Kahit ano basta madaling maluto. Dito muna ako love, ayoko sa kondo. I like it here sa place mo, tahimik. Pinagbigyan ni Enrico ang dating nobya, pero umastang babae na girlfriend sa loob ng kanyang pamamahay. Naging mas palautos pa ito sa katulong kaysa kay Enrico. Wash my clothes and fold it right away when it's done. Janine, ang dami mo namang utos kay Erica. Hindi ba siya personal maid? Okay lang yun. Katulong mo siya, kaya katulong ko na rin siya, di ba? Pero hindi siya robot. Magluluto pa siya mamaya. Hanggang kailan ka ba dito? Bukas, ihatid na kita. Tumanap ka na na matutuluyan mo. Dito na ako titira. Magpapakasal na tayo, di ba? Wala akong maalalang may pinag-usapan tayong ganyan. You proposed to me. Don't you remember? Matagal na yun, Janine. 3 taon na nakalipas. Don't you remember? I think it's still valid dahil wala ka pa namang asawa. Ako pa rin naman yung nasa puso mo, di ba? To tell you honestly, si Erica, kasal na kami. Asawa ko siya at hindi siya katulong dito. Nagbibiro ka ba? Bakit mo naman pinakasalan ng katulong na yun? Natatawan saad ang babae sa narinig niya mula sa lalaking kausap. I love her. Nakilala ko siya sa dating app at nagkagustuhan agad kami. Mahal ko siya, kaya nga siya nandito. Then divorce her. Alam nating pareho na ako yung mahal mo. Napilitan ka lang siyang pakasalan para makalimutan ako. Huwag mo lukuhin ang sarili mo, Enrico. Ako ang mahal mo. Mali ka. Nung umalis ka at nakilala ko siya, nakalimutan na agad kita. Di ko nga naisip na babalikan mo pa ako. Way mo ba to para gantihan ako? Alam kong masakit ang pag-iwan ko sa'yo noon. Kaya nga bumabalik ako ngayon. It's too late. May asawa na ako kaya bukas maghanap ka na ng ibang matutuluyan mo. Pasensya na dahil hindi kita mapapatuloy dito na matagal. Okay, fine. Ngayon din aalis na ako. Tignan natin kung hindi ka magsisi. Umalis sa babae dalang malaki niyang maleta na napahiya sa mga sinabi sa kanya ng dating nobyo. Si Erica naman ay kinausap ang amo tungkol sa dating nobya. Balita ko sir, mahal na mahal mo yung ex mo. Ngayong bumalik na siya, bakit ayaw mo na? Sa totoo lang, nawala na lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero isang araw, naramdaman kong wala ng sakit at wala na siya sa puso't isip ko. Sure ka ba? Baka galit ka lang o naghihigante. Huwag po kayong padalos-dalos ng desisyon at baka magsisi po kayo. Sure ako sa nararamdaman ko. Maghain ka na nga ng hapunan at nagugutom na ako. Hindi na nag-usisap ang babae. Ilang araw na nakalipas, kaarawan ni Enrico nais ni na sorpresa. Hindi na nag-usisa pa ang babae. Ilang araw na nakalipas, kaarawan ni Enrico at nais ni Erica na sorpresahin ng lalaki. Pinaganda ni Erica ang backyard. Ilang buwan na niya itong inaayos na walang kaalam-alam ang lalaki. Nagtanim siya at nilagyan ng mga upuan ng bakanting lugar. May maliliit na ilaw at naganda siya ng simpleng pagkain ng gabing yun. May cake din siyang ginawa para sa amo. Ano naman tong pakulo mo? Hindi mo ba nagustuhan? Sorry ha kung naging intermitida ako. Ayaw mo ba? Anong hindi? Gusto ko kaya. Kailan mo to ginawa? Ang kanina lang na parang ayaw na lalaki ang nakikita ay umaliwala sa mukha sa tuwa. Ilang linggo na, may nagbigay sa akin na old table and chairs tapos bumili ako ng mga ilaw. Ang ganda diba? Halata kay Enrico ang saya sa sorpresa ng babae para sa kanya. Hindi maalis ang tingin nito sa mumunting ilaw sa paligid. Nasarapan din siya sa lutong ulam ni Erica at sa ginawang cake. Sa weekend, kumain tayo sa isang resto sa city. May bagong bukas. Malilibre ka, sir? Sige ba? Birthday blowout. Yes! Wala naman kasi ako ibang makakasama, kaya pagtsatsaga na kitang kasama. Napipilitan ka lang palang kasama ako, pero hindi ako tatanggi dahil libre yun. At taba mo na nga kasi lakas mo kumain. Sabay pisil ng pisngi ng dalaga. Nagsalitang hindi lumalaki ang tiyan.
Nag-inisan pa sila, tawanan habang kumakain. Dumating ang weekend at excited silang pareho sa pagalis silang iyon. May bagong bukas sa restaurant. May mga bazaar at maraming thrift shop ang nagtitinda sa bayan. May baka pang gustong puntahan na bilhin? Sasamahan kita. Wala naman po, sir. Kayo po. At saka di ba pupuntang girlfriend niyo sa bahay? Di pa ba tayo uuwi? Baka hintayin kayo ni mama. Hindi siya pupunta. Sabi ko, nagaya ka mamasyal at pinilit mo ako. Ako pang dinahilan mo. Baka nandun yun at hinihintay ka. Susungitan na naman ako noon. Wala nga, bakit bang kulit mo? Naglakad-lakad muna sila sa mall habang nagkukwentuhan at namimili ng mga kung ano-anong gamit. Napagod ka ba? Pumuna tayo sa isang coffee shop. What coffee do you like? May masarap na kapehan dito. Let's go. Hindi pa man nakakasagot ang babae, ay hinawakan na ni Enrico ang pulsuhan ni Erica habang tinutunto ng sinasabing coffee shop. Hindi naman tayo mauubusan ng kape, huwag ka magmadali, sir. Madaming tao ngayon, baka mawala tayong maupuan. Umorder sila ng drinks at pastries na parang magkasintahang nagde-date. Tignan mo pala to, may cute na mug ako nabili kanina. Terno, tigisa tayo. Couple mug? Hindi naman tayo couple, terno lang pala, kapalit ang nabasag ko. Cute kasi kaya binili ko. Kamukha mo yung nasa mug, ang laki ng pisngi. Panginis naman ni Enrico sa babae na umirap lang sa kanya. Joke lang yun, pumapangat ka kapag naiinis. Minsan ay dumadalo pa rin si Janine sa lalaki at sabi nito ay bilang kaibigan na lamang. May dala itong pagkain para sa lalaki at nagtatagal si Janine sa bahay. Nahihiya naman si Enrico na paalisin ng babae dahil naging bahagi rin naman ito ng buhay niya. Erica, I bought some cake. Kainin natin. Bibigyan mo rin ako, ma'am? Oo naman. Friends na tayo, di ba? Masarap sa kape yan, magtitimpla ko. Hindi alam ni Erica kung totoo ang babae sa kanya o pakitang tao lamang pero pinakikisamahan naman niya ito. Mahilig pa rin ba sa kape si Enrico? Gustong-gusto niyan timpla kong kape. Perfect nga daw eh. Araw-araw ko siyang tinitimplahan. Nakuha ko na rin naman yung gusto niyang timpla matapos ang ilang try. Pero ako, madali ko nakuha ang timplang gusto niya. Ayaw niya ng sobrang pait o kaya sobrang creamy. Ayaw niya rin ng sobrang tamis. Nako, iba na yung taste niya ngayon. Mapait na matabang ang gusto niya. As in no sugar and cream. Brewed only. Inumin mo na yung kape mo, ma'am. Lalamig agad yan. Habang nagkukwentuhan ng dalawang babae, ay sumingit si Enrico. Gabi na, Janine. Itatawag na kita ng sasakyan mo. Bukas na lang ako uuwi. Gabi na't pagod na rin ako eh. Sa guest room na lang ako. Iba na ngayon. Marami namang mahahir na masasakyan at maaga pa kaming aalis na Erica bukas. Hindi na nagpumilit pa ang babae dahil napansin niyang pilit siyang pinauuwi ni Enrico. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Mukhang pinipili ka na niya ngayon. Ano magagawa ko? May gusto na akong iba. Ano? Ikaw pala tong madaling gumive up eh. Ay, mga lalaki talaga. Ang daling ma-inlove tapos ang bilis ding ma-fall out of love. Makapagluto na nga lang ng ulam. Hindi na naipagtanggol ni Enrico ang sarili sa babae. Nahusgan siya ng hindi nakakapagpaliwanag at nagtataka ito na biglang naging masungit si Erica. Naisip niyang gusto pa nitong magkatuluyan sila ng ex niya. Huwag ka na magluto, mag-uwi ako ng ulam. Saad ng lalaki, isang hapon na pauwi galing trabaho. Medyo magaling ng pilay nito at nakakapagtrabaho na. Naisip naman ni Erica na baka nagsasawa ng lalaki sa mga ulam na luto niya at alam niyang may nagugustuhan itong ibang babae. Kaya nang sumunod na araw ay sinarapan niya lalo ang pagluluto sa takot na masasante. Lalong sumarap ang luto mo. In love ka ba? Ayoko lang nasasantahin mo ko lalo na't may girlfriend ka na. Saan mo naman nasagap ang chismis na yan? Sabi mo may iba ka ng gusto at hindi na yung dati mong nobya. Siya na yung magluluto para sa'yo kapag dito na siya tumira. May iba nga akong gusto pero hindi ko naman siya nobya. Diligawan mo na. Ano pang hinihintay mo? Tumatanda ka na, sir. Malakas pa ako at hindi ko na kailangang manligaw. Sa bagay, ganyan ngayon lalo na dito sa Maynila. Magjowa na agad pagkatapos lang ng magkatinginan. Ang dami mong sinasabi. Sabayan mo na nga lang ako dito sa pagkain. Hindi maintindihan ni Erica ang lalaki. Bumalik ng mahal nitong nobya, pero ang lalaki naman ang umaayaw ngayon at palang isipan sa kanya kung sino ang bagong nagugustuhan nitong babae. Sir, anong nangyari po sa inyo?
Isang araw ay umuwi si Enrico na iika-ika galing sa trabaho. Wala naman ito, sprain lang siguro. Naku, yung binti niyo na naman po yata. Hindi pa yung masyadong magaling pero nadisgrasya na naman. Sobrang sakit kanina kaya pinainom ako ng malakas na painkiller. Inalalayan ni Erica ang lalaki papunta sa kwarto nito para makapagpahinga. Sir, pumunta kaya tayo ng hospital at baka lumala pa yan. Sir, boyfriend mo ako pero sir ang tawag mo sa akin. It should be babe or honey. Anong pinagsasasabi mo, sir? Huwag ka nga magpabigat. Humiga ka na nga lang sa kama mo. Just give me a kiss, babe, para mawala ang sakit na nararamdaman ko. It hurts so bad. Hindi po tayo magjowa. I'm just your maid. Hay ka ba? Pa-Ingles-Ingles ka pa. Anong gamot bang iniinom mo? But we're lovers, right? Look. Ipinakita dito ang kamay at ang singsing sa daliri. Kinuha rin niya ang kamay ng babae at pinagtabi ang mga singsing na suot nila. Nagsusuot sila ng engagement ring para sa kanilang pagpapanggap. Ang kulit mo, sir, ngayon. Bawal na gamot yata yung ininom mo eh. Magpahinga ka na lang muna. Why don't you give me a kiss, babe? Hindi na nakailag pang babae at dahil mabilis ang pagkilos ni Enrico ay agad na nagdampi ang kanilang mga labi. Huy, sir, ano ba? Ang lakas ang tama mo ah. Siguro nga bawal na gamot yung pinainom sa'yo kaya kayo ganyan. It's legal medicine, don't worry, babe. Sa pisngi naman ni Erica, humalik ang lalaki na wala sa sarili dahil sa lakas ng ininom na gamot. Ang babae naman ay pilit na tinutulak si Enrico pero malakas ito. Nang halikan siyang muli sa labi ay kakaibang naramdaman ng babae. Hindi niya maitanggi na nagustuhan niya ito. Pero laking pasasalamat niya nang tuluyan na itong nawawala ng lakas at nang maihiga ni Erica ang lalaki sa kama ay agad itong nakatulog. Baliw kang lalaki ka. Kinuha mo pang first kiss ko. Inisasaad ng babae pero wala na siyang magagawa pa. Buong magdamag niyang inisip ang halik na yon at hindi niya malaman kung bakit parang nagustuhan na rin niya. Kinabukasan, paggising ni Enrico ay wala itong maaalala sa mga pangyayari. Paano ako nakauwi? Sinundo mo ba ako sa trabaho ko? Umuwi ka mag-isa at inalalayan lang kita makapasok. Grabe naman yung ininom mong gamot na halos wala kang maaalala. Oo. Kasi ang sama talaga ng pagkabagsak ko at sobrang sakit itong binti ko kahapon. Pero wag na po kayong uminom ng gamot na yun ah. Para ka kasing baliw kagabi, sir. Sumunod na araw ay namimilipit sa sakit sa Enrico. Ayaw pa rin magpadala sa ospital at mas gusto nitong uminom lang ng gamot. Ayaw sanang ibigay ni Erica pero naaawa ito sa lalaki. Ilang minuto nakalipas ay nakatulog na ang lalaki. Natulog na rin si Erica pero laking gulat niya nang buksan ng lalaki ang pinto niya ng susing dala nito. Tinatawag kita pero hindi ka sumasagot. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nakatulog na po kasi ako, sir. May kailangan po ba kayo? Sama kasi ng pakiramdam ko eh. Magpapalagay lang ako ng ointment sa likod at braso. Parang buong katawan ko pasakit. Tinanggal ni Enrico ang t-shirt na suot at magandang katawan ang bumungad kay Erica. Kahit ang likuran ng lalaki ay firm at mamuscle din. Inumpisahan ng babae na lagyan ng pamahid ang likod. Hinaplos ito na may diin ng kaunti. Unti-unti ay naaakit siya sa kanyang nakikitang magandang katawan. Magpa-check up ka na kaya sa doktor, sir? Mukhang braso mo may bali din eh. Hindi na, wala naman ito. Medyo namamaga at baka magka-infection pa. Huwag ka na mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Tsaka kakapasok ko pa lang ulit sa trabaho, di ba? Sana nga hindi pa po kayo mawala kasi wala pa akong ipon para makauwi ng probinsya at makapagpatayo ng negosyo. Akala ko naman may care ka na talaga. Inaalala mo lang pala yung swelduhin mo. Nagbibiro lang po ako. Siyempre, nag-aalala ako. Boss kita eh. Can you stay here with me? Nahirapan akong lumakad-lakad eh. Kailangan ko ng alalay sa akin, tsaka ang lamig. Hindi ka ba nilalamig sa room mo? Nilalagnat po kasi kayo kaya siguro giniginaw kayo. Gagawin ko po kayo na mainit na sabaw. Mabilis na lumabas ng kwarto si Erica at iniwan ng lalaki para makapagluto. Sir, bakit lumabas ka pa? Dadaling ko na lang itong sabaw sa room mo. Sabi mo nahihirapan kang lumakad at nilalagnat ka pa. Uminom na ako ng gamot kaya medyo okay na ako. Uminom ka ulit? Pangalawa mo na. Anong masama? Nakakaalis nga ng matinding sakit at makakatulog ako agad mamaya. Nawawala ka nga kasi sa sarili mo na parang pinagbabawal na gamot yung gamot na yun.
pag-alala ni Erica at mabuting nakatulog naman agad ang lalaki. Ngunit habang malalim ng gabi, ay nakarinig si Erica ng pagtawag habang nakahiga siya sa sofa sa loob ng kwarto ni Enrico. Bakit po, sir? Okay lang po ba kayo? Sobrang ginawa. Pwede mo ba akong tabihan? Ha? Sige po. Sobrang taas na po yata ng lagnat ninyo. Ayaw man ni Erica ay naawa siya sa lalaking balot ng makapal na blanket. Pinainom na rin niya ito ng gamot sa lagnat para bumaba ang temperature nito. Okay, matulog ka lang at huwag kang maglilikot. Oo na. Sisiksik lang ako sa likod mo para makadagdag ng init. Nakatulog na si Erica at hindi niya namalayang yakap na siya ng lalaki. Napayakap na rin siya nang hindi niya namamalayan. Nagising siyang nakauna na sa braso ni Enrico at ang braso, masakit naman ni Enrico, ay nakayakap sa kanya. Kakawala sana siya sa braso ng lalaki ngunit lalo itong humigpit. So cold. I like your warm body. Nag-hallucinate ka ba? Dahil yan siguro sa gamot mo kagabi. Bumangon ka na't papasok ka pa. Matinong isip ko, tsaka hindi ako papasok sa work. Nagpaalam na ako kanina. Bakit, sir? Sabi mo, magpa-check up ako sa doktor kaya matulog pa tayo. Ano? Hindi pwede yun. Baka kung ano mangyari sa atin. Ha? Ano bang iniisip mo? Ang malisyosa mo naman. Ano masama sa matulog na magkatabi? Basta hindi pwede. Kayo na lang po yung matulog ulit. Ibang init ng nararamdaman ng dalaga habang katabi ang lalaki na hindi niya maintindihan. Pero nakiusap si Enrico kaya hinayaan na lang ni Erica na makapagpahinga pang amo habang yakap siya. Malamig din talaga ng umagang yon at si Enrico naman ay may kaunting sinat na lang. Humigpit pa ang yakap na lalaki kaya nagising muli si Erica. Sabi ko na sa'yo na may side effect yung gamot na iniinom mo lalong tumataas ang lagnat mo. Side effect nga siguro na. Gusto na kita. Tumigil ka nga, sir. Alam ko ang intention mo. Gusto mong magkaisa, no? Pwes hindi ka pwede sa akin. Hindi pa ako nababaliw para patulan ka. Naramdaman ni Erica ang pagluwag ng yakap ni Enrico. Narealize niya rin na medyo harsh ang sinabi niya sa lalaki, kaya nakaramdam siya ng pagkakonsensya. Maghahanda na po ako ng almusal. Sa kusina na muna ako at magpahinga ka pa. Matulog ka pa po, sir. Halata ni Erica na na-offend si Enrico sa mga sinabi niya dahil umibang aura na mukha nito na kanina lang ay nakikipagbiruan sa kanya. Ay, ano ba yung mga sinabi ko? Pabigla-bigla rin naman kasi siya sa mga sinasabi niya Kape sir, may tinimpla na ako. Upo ka na, kaya mo ba? Todo alalay si Erica sa lalaki na parang nagsisisi sa mga nasabi niya. Sorry sa nasabi ko kanina ha. Nabigla lang ako. Nagulat po kasi ako sa sinabi niyo Hindi naman kita masisisi kung yun yung iniisip mo. Sorry din kung nabigla kita sa sinabi ko at sa ginawa ko. Hindi na maulit. Sorry talaga. Nang hinayang naman si Erica sa pag-ibig na ibibigay na sana ni Enrico sa kanya, ngunit hindi rin mawala sa isip niya na baka inuuto lamang siya nito at alam niyang may gusto itong ibang babae. Magpapasama ka sa doktor, di ba? Anong oras ba? Kaya ko naman mag-isa. Dito ka na lang. Sasamahan na kita at baka mahilo at matumba. Sasabay na rin ako kasi pupunta ako sa supermarket. Wala na tayong food at iba pang gamit dito sa bahay. At saka para maalalayan kita. Masakit ang binti at braso mo, di ba? It's up to you. Hello po muli madlang listeners. Nandito pa rin po tayo sa paboritong tambayan ng may magagandang kwento, ang Jamtale Story. Isang mabilisang kamustahan lang po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayon? Comment niyo lang po sa comment section ang inyong mga saloobin. At ngayon, magpapatuloy na tayo sa ating kwento. Naging malamig na naman ang pakitungo ng lalaki sa babae. Nakapiraso kong sumagot. Pagkakain ng almusal ay nagtungo muli ang lalaki sa kwarto niya. Matampuhin. Samantalang mas masakit pa nga yung mga sinabi niya at ginawa niya sa akin nun. Tatanga-tanga daw ako at hindi marunong sa gawaing bahay. Tapos siya, naginarte ngayon sa mga nasabi ko. Ang sensitive ng matandang to. Pagkaligpit ni Erica sa kusina ay nagmadali na siya naligo at nagbihis para samahan ng lalaki na magpa-check up. Sumakay sila sa taxi at wala silang imikan sa loob ng sasakyan hanggang sa klinik. Severe muscle strain pero walang bali sa buto ng lalaki. Binigyan ng mga gamot at pinayuhang magpahinga ng ilang araw.
Pagkatapos sa clinic ay sinamahan naman siya nito sa supermarket para mamili. Gusto mo bang kumain dito? Alok ng lalaki at umuo naman si Erica. Sa restaurant ay tahimik pa rin si Enrico at naging matanong naman ang babae. Mag-barbecue ribs tayo sa isang araw. Bumili ako ng ribs at masarap na pang marinate. Sige, ikaw bahala. Yung chicken, anong gusto mo luto? Gusto mo ba yung may atswete o kaya naman yung may gata na adobo? Pareho masarap yon. Kumain ka na lang muna, ang dami mong tanong. Paano ko mabubusog yan kung ang daldal mo? Nahuli din ni Erica si Enrico na ang kaninang malamig na pakikitungo ng lalaki ay nakipagkuwentuhan na at sa palagay niya ay hindi na ito nagtatampo sa kanya. Magkape tayo mamaya. Masarap yun. May kasamang pastries, di ba? Doon sa kinainan natin dati, sagot ka na. Hindi ka pa ba busog? Nakadalawang rice ka na ha? Eh hindi naman ganun karami. Sige na, ililibre kita. Tsaka mamaya pa naman tayo magkakape. Maglalakad-lakad pa tayo sa loob ng mall. Pangungulit ng babae dahil gusto niyang maging okay ulit sila ng among nagsusungit. May sweldo ka na ba? Tagyayaya ka ng mamahaling kape. May natira pa ako dahil hindi naman ako magastos. Sige na, magkape na tayo mamaya ha. Napauo na rin ang lalaki at laking tuwa ni Erica na hindi na mukhang nagtatampo ang among kanina lang ay masungit pero gaya ng mga nakaraang coffee date nila, hindi pinagbabayad ni Enrico ang babae. Ang daya mo talaga, sabi ko ako ngayon magbabayad eh. Cargo kita, huwag ka na makulit dyan. Cargo? Bakit? Katulong lang naman ako. Ililibre na, ayaw pa. Bakit ba lagi kang bulong ng bulong? May kausap ka ba na hindi ko nakikita? Hindi naman po ha, kung ano-anong napapansin nyo. Kinagabihan ay lalong lumamig ang klima at hindi mapakali si Erica. Manipis lamang ang kanyang kumot kaya naisipan niyang magkape. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Ang ginaw kasi at manipis pa tong kumot ko kaya magkakape lang po ako ng pampainit. Tabi na lang tayo para hindi tayo ginawin. Mukha kasing nilalagnatan naman ako eh. Lagnat? Parang wala naman po. Pero sige, para hindi ka mag-chill. Nakakabaliw daw kapag sobrang taas ang lagnat eh. Sure ka? Baka may yumakap sa'yo. Subukan mo lang at baka mabalian ka na talaga ng buto. Pabirunsan ni Erica na may halong pagbabanta. Nahiga na silang dalawa na magkatalikod, ngunit hindi mapigilan ni Enrico ang sarili at yumakap sa babae. Si Erica naman ay hindi kumibo dahil ginaw na ginaw pa rin siya sa sobrang lamig ng klima at nagbigay ng init ang yakap ni Enrico. Dahil sa lamig ng panahon at pagkakadikit ng kanilang mga katawan, ay kakaibang init ang kanilang naramdaman hanggang sa naging mapusok ng kaganapan ng gabing yun. Ang mainit na yakap at halik ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Erica. Isang pagnanasa ang naramdaman nila nang makaniigan ang bawat isa. Good morning! Nakangiting bati ni Enrico sa babae habang nasa kusina kinaumagahan. Anong ginagawa mo dyan? Pagtataka ni Erica. Cooking breakfast. I got so hungry. Pinagod mo kasi ako. Ako? Ako na magtitimpla ng kape natin. Umupo ka na lang. Naupo nga lang si Erica habang pinapanood sa pagluluto ang nakangiting lalaki. Para siyang nananaginip at hindi makapaniwala sa nangyayari. Good intimate night at ngayon ay may nagluluto ng almusal para sa kanya. Sana totoo to. Ang alin? Na marunong kang magluto. Baka masunog yan at hindi natin makain. Matagal akong namuhay mag-isa kaya marunong ako magluto. Ito, tikman mong masarap kong fried rice, egg at hotdog. Inihain na lalaki ang pagkain sa mesa at binigyan pa ng halik sa pisngi ang babaeng pinagluto. Wait lang sa coffee matatapos na to. Halata ang saya sa mukha ng lalaki at gayon din ang dalaga. Masaya rin silang kumain ng sabay. Hindi mawala ang ngiti ni Enrico at si Erica na nalilito sa pinapakita ng lalaki pero kinikilig sa kaganapan ng mga oras na yon. Masarap nga yung fried rice mo. Ikaw na ba lagi magluluto? Kapag off ko, lulutuan kita. Ipapatikim ko mga specialty ko sa'yo. Anong paborito mo? Lihim na kinikilig si Erica sa pinapakitang pag-aalaga ni Enrico sa kanya. Ganun bang epekto na nangyari kagabi sa lalaki? Gusto na niya ba ako? At gusto ko na rin ba siya? Ano ba to? Saad ni Erica sa naguguluhan niyang sarili. Hapon na galing sa trabaho ang lalaki nang dumating sa bahay. Nasa kusina si Erica
at nagulat siya sa bulaklak na dala ng lalaki. Para sa akin? Yes, kanino pa ba? Thank you. Masaya niya itong tinanggap. Halata ang kilig at binigyan pa siya ng halik sa pisngi ng lalaki. Thank you sa sobrang pag-aalaga mo sa akin. Tumataba na nga ako dahil sa masasarap mong luto. Mahigpit na yakap at halik sa labi ang pinagsaluhan nilang dalawa ng mga oras na yon. Teka, yung niluluto ko masusunog na. Steak, mukhang masarap ah. Masarap talaga yan ah. Maghahain na ako para makakain na tayo. Dahil sa pagkahulog ng loob ni Enrico, ay agad pinakasalan si Erica. Walang ibang nakakaalam, kundi dalawang kaibigan. Ayaw na nila ng enggrande at plano nilang magpakasal lang ulit sa probinsya sa susunod na taon. Si Erica naman ay inalagaan pang mabuti ang lalaki na unti-unti na rin niyang natutunang mahalin. Hello, Nay. Kumusta po kayo? Hello? Hindi niyo po ba marinig? Bakit? May problema ba? Mahina siguro yung internet nila kaya hindi nila ako marinig. Pero ang totoo ay mahinang klase ng phone ni Erica kaya naman namamatay na ito at nahihirapan ng kumontak. Hapon na makabalik si Enrico mula sa trabaho at may inabot ito sa asawa. Ano to? Phone? Bakit ka pa bumili? Okay naman tong phone ko. Sira na kasi ang phone mo. Ayaw na nga yatang mag-charge. Okay pa naman to. Mahal siguro tong binili mo. Ayoko nito. Ibalik mo sa binilhan mo. Binilhan ka na nga, ayaw mo pa. Sige na, buksan mo na at gamitin mo na yan para makatawag ka na maayos sa nanay mo. Talaga? Salamat ha. Salamat lang. Walang I love you. I love you so much. Sobra-sobra na nga yung mga bigay mo eh. I love you too. I hope you're happy. Yumakap si Erica at humalik sa labi ng asawa dahil sa sobrang tuwa. I made a mashed potato with lots of ham and cheese for you at syempre yung pinakagusto mong steak. Paano ba namang hindi ma-inlove sa napakamasikas? Maayos sa sana lahat sa kanilang mag-asawa. Ngunit di nila akalain na umaasa pa palang ex-girlfriend ni Enrico na magkabalikan pa sila. Janine, anong ginagawa mo dito? Inabangan ng babae sa Enrico sa trabaho nito. Ang tagal mo nang hindi nagpaparamdam. Ano pa ba tayo? Ano pa ba ako sa'yo? Sabi ko naman sa'yo na may asawa na ako. I'm sorry. Ano sinasabi mo? Oo nga pala. Alam kong hindi pa pwede dahil hindi pa kayo divorce. Hindi nga kami magdidiborsyo dahil seryoso kami sa relasyon namin. Ginayuma ka ba ng probinsyana na yon? Gumising ka nga. Akong gusto mo. Not anymore. She's the one I like. I love her and I know you don't love me. Sarili mo lang mahal mo. Ngunit hindi tumigil si Janine. Inimbita niya si Enrico na kumain at sabi ng babae ay last dinner date nilang dalawa. Para matapos na ay pinagbigyan ni Enrico ang babae. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo. Ang gusto ko lang ay makasama ka mag-dinner ngayong gabi para sa closure nating dalawa. I hope you'll find the right man for you. Salamat at naunawaan mo na. Pagkainom ni Enrico ng red wine ay unti-unti siyang nawala ng malay. Sa isang hotel room siya dinala ni Janine. Si Erica naman ay naghihintay sa bahay at nakatulog na sa sofa kakahintay sa asawa. Ay, nasaan na ba siya? At bakit hindi niya sinasagot ang phone niya? Pag-aalala ni Erica kay Enrico. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, inireport niya sa pulis ang pagkawala ng asawa pero hindi sila naniwala na may masamang nangyari dito. Ang iniisip ng mga pulis ay baka may ibang babae ang lalaki. Hello, Nay. Bakit kayo napatawag? Anak, ang tatay mo. Isang masamang balita ang narinig ni Erica. Malubha ng kanyang ama at nais itong makasama sa mga huling sandali, ngunit inaalala niya rin ang kanyang asawa na nawawala. Isasanla ko po muna ang aking singsing at ilang alahas. Kailangan ko lang po talagang umuwi. Sasabihin namin agad kay Enrico nangyari sa'yo kapag umuwi siya. Sa isang kapitbahay niya iniwan ng mga... Isang taon na lumipas, wala pa rin siyang balita kay Enrico. Kahit nahanapin niya ito sa mga social media at tawagan ng numero nito. Kahit ang mga kapitbahay ay wala na rin daw balita sa lalaki at hindi na umuwi sa bahay nito. Erica, si Joy ito. May balita na ako kay Enrico. Isang kakilala ko yung nakakita sa kanya sa ospital. Agad bumili ng tiket papuntang Maynila si Erica matapos marinig ang balita. Matutubos ko rin ang sakahan natin, Nay. Huwag po kayong mag-alala.
Sana nga'y tamang desisyon mo na puntahan siya, anak. Sobrang kaba ni Erica habang nasa eroplano. Napakatagal ng oras at nais niya makitang asawa. Enrico, ano nangyari sa'yo? Agad na tanong ni Erica nang makita ang lalaki na nasa hospital bed. Si Joy, mabutit nahanap niya ako sa pamamagitan ng isang kakilala namin. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot sa phone mo. Nadisgrasya ka na naman pala. Nalaman ko may anak tayo. Gusto ko siya makita. Hindi ko siya sinama dahil mahal ang tiket at paano mo nalaman ang tungkol sa bata? At ano ba talaga nangyari sa'yo? Nabalitaan kong nagbalikan kay ni Janine. Totoo ba? Kaya ka ba nawala at hindi ako kinontak? Iniwan ka ba niya ulit dahil may sakit ka? Magpapaliwanag ako at saan na maniwala ka. Hindi totoo ang mga nabalitaan mo. Nakulong ako ng ilang buwan dahil sinabi ni Janine na pinagsamantalahan ko siya ng tanggihan kung alok niyang magsama kami. Nadisgrasya ako sa kulungan at matagal ako na ospital. Pero nakalaya ako dahil inosente ako. Totoo ba yan? Ibig sabihin kaya ka nawalay dahil sa kanya? Oo, niloko niya ako. Hindi kita masisisi dahil bigla ako nawala at nalaman kong malala ng lagay ng ama mo. Kaya napilitan kang umuwi agad ng probinsya. Natulala si Erica at hindi malaman ang nararamdaman dahil 1 taon na inisip niyang kasama na ni Enrico si Janine. Ngunit mali palang akala niya. Ilang buwan pang nagpagaling ang lalaki sa ospital at inalagaan muli ito ni Erica. Salamat sa pagbalik mo at pag-aalaga sa akin. Asawa kita, kaya dapat kitang alagaan. Magpagaling ka para makauwi na tayo. Babawi ako paggaling ko. Ako naman ang mag-aalaga sa inyo ng anak natin. Hindi nagtagal, ay minabuti na nilang umuwi ng probinsya. Agad kinarga ni Enrico ang bata na bitbit ang kapatid ni Erica at sumama naman ito agad sa kanya. Hi, I'm your daddy. Tuwan-tuwa ang bata kahit ngayon lang nakita ang ama. Anong plano mo ngayon? Ayaw mo nang umalis dito? Dito na tayo titira? Oo sana, pero magandang future ni Elias sa Maynila. Pero ayoko nang iwan ng nanay at kapatid ko. Pag-isipan nating mabuti. Pero ngayon, sulitin muna nating magkakasama tayo dito. Bumabawi araw-araw si Enrico sa mag-ina niya. Ginagawa niya lahat ng magpapasaya sa dalawa. Ang aga mong magluto, 1 buong barangay ba lulutuan mo? Konti lang naman to at para makakain tayo ng sabay. Makakain ka ng ayos habang tulog pa si Elias. Nang magising ang bata ay si Enrico nagtimpla ng gatas at siya na rin ang nagpainom nito. Akin na si Elias, baka napapagod ka na. Okay lang ako, ikaw yung magpahinga. Mamaya pala, mamili tayo ng mga kailangan dito sa bahay at mga kailangan rin ni Elias. Napilit ni Enrico na mamili sila ng kanyang asawa sa bayan. Binili niya lahat ng kailangan kahit meron pang stock si Erica. Huwag na nga madami, may mga gamit pa sa bahay. Para di maubusan at mabuti ng maraming stocks. Ay, makulit ka talaga. Igigit mo pa rin yung gusto mo. Because I want to provide for both of you. And please, huwag ka nang tumanggi. Sabi ko, babawi ako, di ba? Oo na, salamat. Naging maalaga ang lalaki sa anak na halos ayaw na nitong bitawan. Pagod ka na? Ako naman yung bubuhat kay Elias. No, it's okay. Pahinga ka lang. I can handle this little man. Mukhang behave siya kapag karga mo ha. Come to mommy, baby. Natawa sila nang hindi sumama si Elias kay Erica. Mukhang gustong-gusto ng batang ama at lalong humahanga ang babae sa asawa. Aba, ayaw mo na kay mommy ha? Si daddy nang gusto mong kasama? Naghahanap lang siguro ng father's love. We know that he loves you so much. Sorry kung kulang ang ginawa ko para hanapin ka ha. Natulungan sana kita nung hawak ka ni Janine. Hindi mo kasalanan. Ako may kasalanan. Naging tanga ako at naniwala kay Janine. Napabayaan ko tuloy kayo ng anak natin. Paano si Janine? Baka gawa niya tayo na masama kapag nalaman niyang nakita na tayo. Hindi mangyayari yon. Siya na yung ipapakulong ko sa dami niyang atraso sa akin. Umagang-umaga ay may maingay na naririnig si Erica mula sa loob ng bahay. Ang aga mo naman at bakit ka nag-iigib? Walang tubig hanggang mamayang hapon daw. Mabuti nang may ipon para magamit. Para tiyakin na totoo ang sinasabi ng lalaki, ay binuksan pa ng babae ang gripo sa kusina. Hindi man naman nag-announce para nakapag-imbak ng tubig kagabi. Okay lang naman at may malapit kayong puso. Ilang timba pang kailangan nyo? Tama na yung 1 drum sa banyo at 1 timba lang sa may kusina.
At saka maya-maya naman siguro may tubig na. Nagulat na lang din si Erica na nilalabanan ng asawang kanilang mga damit. Isang araw ay marami na naman itong daladalang groceries. Ang dami mong dala, magpa-party ka ba? 1 month supply lang natin dito sa bahay para hindi ka mahirapan kapag naubusan. Parang pang 1 year na ito over sa dami. Ay siya nga pala, minsan mamasyal tayo sa bayan. Ang kita mall dito, ang liliit. Hindi pa kasi asansadong probinsyang ito. Nakakaboring na nga rin minsan eh. Sa susunod, gusto kong dalhin sa theme park sa Elias. Tayong 3. Hindi na nakasagot si Erica at wala pa naman sa isip niyang bumalik agad sa Maynila. Mahal ang nagastos niya at hindi pa nababawi ang sakahan. Namasyal na lang silang 3 sa malapit na mall at minsan ay kasamang kapatid at ina ni Erica. Minsan naman ay silang 2 lamang na mag-asawa. Ipinapasyal din nilang anak sa parke, sa slide at sa siso habang karagang bata. Ang swerte niyo ni Elias at mabuti ang lalaking nag-aalaga sa inyo. Alam mo bang tinubusan niya sa sakahan? Wala akong alam. Kailan po? Kahapon lang. Anak ko, sorpresa yata yun sa'yo. Ano ba sabi ko? Hayaan niyo na. Magpapatay mali siya na lang ako at kunyari ay hindi ko pa po alam. Labis ang tuwa ni Erica ng tanging pamana ng ama ay nakuha na nilang muli mula sa pagkakasanla. Maswerte siya at ikaw ang nakilala niya. Napakabait mo at patulungin pa. Mana lang po ako sa inyo ni tatay na kahit wala nang matira ay magbibigay pa rin sa nangangailangan. Unti-unti ring inaayos ni Enrico ang bahay ni na Erica na mukhang bibigay na. Anong ginagawa mo dyan? May tatawagin na ako para gumawa niyan. Bakit tatawag ka pa? Kaya ko naman. Nakasandong puti ang lalaki at nagpupukpok ng dingding. Napatitig naman si Erica sa matipunong katawan ng asawa habang abala ito sa ginagawa. Bakit nakatitig ka sa akin? Saad ni Enrico na may panunukso. Sa'yo, hindi Tinitignan ko lang yung kung tama ba yung ginagawa mo. Baka lalong mag-iba yung bahay Pero ang totoo ay sobrang naaakit si Erica sa matipunong katawan ng lalaki na noon pa'y gustong-gusto na niyan tinititigan. Tama na nga yan at kumain ka na muna. Nagluto ako ng sinigang na baboy. Alam mo talagang paborito ko Salamat. Ganyan lagi yung ulam namin dito dahil gusto yan ni nanay. Huwag ka mag-isip ng kung ano. Napangiti na lang si Enrico dahil alam niyang inaalala pa rin siya ng asawa. Mamaya pala, gagawin ko yung mga switch, wiring at mga saksakan. Mukhang delikado na. Napansin ko nga rin Bibili ako ng mga kailangan sa hardware. Kaso, marunong ka ba talaga? Oo naman kayang-kaya ko yan. Ilang oras sa lalaki na nagkukumpuni sa loob ng bahay pero mukhang hindi kumbensido si Erica sa mga ginagawa ng asawa. Matagal pa ba? Sana matapos mo bago dumilim mahirap ang walang kuryente. Ilang oras pang nagdaan at hindi pa rin nagagawa ang kuryente sa bahay ni na Erica. Malapit na to, pakihawak mo nga itong screwdriver. Pero iba na hawakan ni Erica dahil madilim ng paligid. Ay ano ba yan? Sorry, ang dilim kasi Mukhang sinasadya mo pero okay lang naman sa akin. Bakit naman kasi nakabungad yung bagay na yan at bilisan mo kasing gumawa? Diyan ka na nga. Oy, saan ka pupunta? Teka, tulungan mo ako dito. Natapos naman ng lalaki sa kanyang inaay sa linya ng kuryente at saka sila sabay-sabay na naghapunan. Malapit na nga palang birthday mo. Anong gift ang gusto mo? Tanong ni Enrico sa asawa. Gift? Huwag na Ang dami mo na ngang nagastos dito sa bahay. Okay na sa akin lahat ng mga bigay mo, kahit ang gumastos pa. Iba yung birthday, syempre special yun. Sabi mo na kung ano. Wag na nga, okay na sa akin na magkakasama tayo. Happy na ako na buo yung pamilya natin. Hindi na pinilit pa ng lalaki ang asawa na ayaw magpapilit pero ng araw ng kaarawan ni Erica ay isang bungkos ng rosa sa nakita ng babae sa salas. Aba, may pabulaklak pang loko. Kinilig naman siya at natuwa sa regalo ng lalaki. Pagtingin niya sa sofa ay may paper bag na naroon. Binuksan at isang magandang bestida ang kanya nakita. May sandals at may card na sinulatan si Enrico para sa asawa. Isuot mo, aalis tayo. Saan naman kaya kami pupunta? At nasan ba sila? Pagkabihis ni Erica ng bago niyang damit ay lumabas siya ng bahay para hanapin ang pamilya. Sa likurang bahagi ng kanilang bahay ay masukal at matataas na halaman at puno.
Nakakita siya ng ilang balon at naisip niyang sundan kung saan patungo ang hilera ng mga lopo. Pagkarating ay nakita niyang naghihintay sa kanyang pamilya at ilang mga kaibigan. May mga pagkain na nakahain at may magandang dekorasyon ang isang malaking kubo. Happy birthday! Sabay-sabay na saad ang mga bisitang malalapit sa kanila. Happy birthday! Bati ni Enrico at humalik sa pisngi ng asawa. Pakana mo pa to? Kailan mo to hinanda? Siya nakaisip nito ate. Ang galing ni kuya, di ba? Tumulong din naman ako maglinis at maggama sa mga dabo. Ang bait naman ng kapatid ko at si Enrico. Salamat sa sorpresa mo. Sabi ko na huwag na, di ba? I want to surprise you and I want you to be happy. Oo naman. Masaya ako at happy din ang baby ko. Oh. Bakit iniwan mo si mommy sa bahay? Masayang nagkainan ng ilang bisita na kasama nila. Halata ang labis sa tuwa ni Erica na ngayon lang nakapag-celebrate ng kanyang kaarawan at naroon din si Joy na tumulong sa lalaki na makontak ang asawa. Happy birthday! Sana tuluyan ng mabuong pamilya nyo at wala ng kontrabida. Ay, sana nga't magdilang anghel ka. Salamat sa pagpunta ha. Sumapit ang hapon at dumidilim na. Nag-uwian na sila at nakatulog na rin ang anak na si Elias. Bumalik tayo sa kubo para naman makapag-usap tayong dalawa. At daming bisita kanina at busy ka sa pakikipag-usap sa kanila. I want to be alone with you. Pumayag si Erica. Malaki ang hirap ni Enrico sa party na yon at napakasaya niya kaya pinagbigyan niya. Pagdating doon ay natuwa si Erica dahil sa magandang pailaw. May ilaw ang paligid ng kubo at ilang puno na katabi nito. May mumunting ilaw din sa loob ng kubo. Ang ganda naman. Puro ka sorpresa. Kinikilig na saad ng babae. May mesang maliit at 2 upuan. May cake at iced coffee na paborito ni Erica. May tinitignan akong bahay sa bayan, hindi naman kalayuan. Lilipat tayo doon? Oo, sana. Doon na tayo tumira para naman hindi kayo masikip sa bahay niyo. Gusto rin naman ni Erica na makasamang asawa at malapit pa sila sa bahay ng ina't kapatid. Dahil sa makikitulog sa kanila si Joy, ay naisipan ni Enrico na mag-tent na lang sila ni Erica. Ngayon lang ulit sila magtatabing dalawa at malamig pa naman ang klima ng gabing yon. Behave ka naman, di ba? Oo naman, ginagalang kita sa mga desisyon mo. Ngunit sa isang yakap at halik na lalaki, ay bumigay ng gabing yon si Erica. Ang haplos sa lalaki ay nagbigay ng kakaibang init sa kanya na hindi niya napigilan ng sarili na sumunod sa mga gusto ng asawa. Nagising na lang sila sa iyak ni Elias, kinaumagahan habang magkayakap na sa isa't isa. Good morning. Umiiyak ng anak mo, bumangon ka na at magluluto na rin ako ng almusal. Mamaya na, tatahan din yun. Si Erica ay nais pa rin namang manatili sa yakap ng asawa na matagal nang hindi nakasama. Ilan sandali pa silang magkasama sa tent at saka umuwi na rin sila sa bahay dahil ayaw tumahan ng anak. Nagpaalam na rin si Joy dahil papunta pa ito ng Maynila. Ang nanay at kapatid naman ni Erica ay papunta daw ng bayan. Hindi pa dumedede si Elias, bakit nakatulog na? Pinatulog ko na talaga para masolo kita. Ang ingay niya kasi kanina at ginising tayo ng maaga. Nilapitan ng lalaki ang asawa. Humalik si Enrico at tumugon naman si Erica na nauwi sa pagkakaroon nila muli ng pagkakataon na masolo ang isa't isa. Nasabik sila sa isa't isa at minsan lang magkaroon ng pagkakataon. Kaya naman ilang araw ang lumipas ay may desisyon na si Erica. Payag na akong bumukod tayo para magkaroon na rin tayo ng sariling kwarto, pati yung kapatid ko. Talaga, salamat. Hakutin natin yung mga gamit nyo para mas masolo natin ang isa't isa. Nagmamadali, ngayon na agad, loko ka ha? Ramdam ni Erica ang tunay na pagmamahal ng lalaki sa kanya at lalo na sa kanilang anak. Mahal na mahal rin naman niya ito at nais makasama sa habang buhay. Tinupad ni Enrico na ipasyal sila sa theme park at kasama pang ina't kapatid ni Erica. Napakasaya ni Elias. Tamang desisyon mo, iha, at kita ko naman na mabuting ama at asawa si Enrico. Opo, Nay. Ramdam ko naman na siya yung tamang lalaki para sa akin at aalagaan niya kami ng anak niya. Hindi nagtagal ay nabuntis muli si Erica at nanganak ng babae. Masayang kanilang pamilya kahit pa may dumarating na problema. Ang mahalaga ay sinusuportahan nila
mahal ang isa't isa. Bago po ako tuluyang magpaalam, shoutout muna po kina Vanji Villarosa, Marilu Abad, Ana Lilabaw, Feli Duhali, at Asuncion Ramirez. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at patuloy na pakikinig sa aming channel, ang Jam Tales Story. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!